So, yan na nga po mga kalingap, Beyonce nagsisisi na sa kanyang pagpapatulfo. So, yan po yung pag-uusapan po natin mamaya mga kalingap. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito, sa mga bago pa lang po sa ating munting channel, patuloy lang po nating suportahan ang ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rob. At paunawa, panoorin po muna ang full video bago mag-comment para malaman ang nilalaman nito. So, dito nga po mga kalingap, Beyonce nagsisisi na nga ba sa kanyang pagpapatulfo. At yan nga po mga kalingap, alam naman po natin na yung pagpapatulfo nga po ni Beyonce ay mas dumami pa po yung kanyang basher. Siguro hindi po nila sukat akalain na ganun yung kalalabasan na mas dadami yung mangbabash po sa kanya dahil sa ginawa po niyang pagpapatulfo nga po dito kay Kuya Val. Kumaga hindi nila sukat akalain na mas marami pa rin sa mga viewers po yung nagmamahal dito sa Kalingap, kay Kuya Val, kay Kalingap Rob nga po kaya dun sa comment section nga po ng tulfo ay talagang makikita po natin lahat halos puro pangbabash. Kumbaga hindi nila sukat akalain na gagawin po talaga yun ni Beyonce nga po. Yung ganun na ipapatulfo yung taong nakatulong po sa kanila dahil lang dun sa semento, dahil lang dun sa mga nasabi ni Kuya Val. At yan nga po mga kalingap, gaya nga po ng sinabi po ni Kalingap Rob. Ang kawawa po talaga dito ay itong si Beyonce dahil siya yung fina-front po ng mga taong kumaga may gusto na magpatulfo. Sabi nga po ni Kalingap Rob na nasan na ngayon yung mga taong nasa likod po niya Kumbaga kung gusto nila ng magpatulfo, dapat sila yung humarap hindi yung si Beyonce yung pinupush po nila ng pinupush. Tuloy si Beyonce yung nababash po ng nababash. At tama naman po yung sinabi ni Kalingap Rob, 'di ba? Kung talagang kasi sila yung nagpupush dito kay Beyonce, sa pamilya po ni Beyonce. Kung talagang dapat sinamahan din po ni Dr. Love at nila Red Zane si Beyonce doon sa tulfo kasi pwede naman na marami sila doon 'di ba? Kung talagang gusto nilang magpatulfo, kaso lang ang ipinupush po nila kasi nang ipinupush itong si Beyonce nga po, kaso lang ito naman si Beyonce hindi nag-isip ng mabuti, maging yung pamilya po niya at maging yung pamilya din po ni Beyonce, hindi rin po sila nag-isip na bakit kailangan na isa lang si Beyonce sa RTIA nga po, 'di ba? Na hindi natin na alam kung mababash siya, kakampihan siya, 'di ba? 'Yun ang hindi nila pinag-isipang mabuti At 'yun nga, gaya nga ng sabi ni Kalingap Rob na bago pa lang na pumunta sila ng Korea. Kumbaga nakakaramdam na si Kalingap Rob talaga. Lalo na nung nagsabi na hindi nga daw sasama itong si Beyonce. 'Di ba? Yung mga nasa likod po kasi ni Beyonce, sila yung gigil na gustong magpatulfo itong si Beyonce. Kaya nga may hamon itong si Kalingap Rob na lumabas sila yung magpatulfo. Hindi yung ipinupush po nilang nang ipinupush itong si Beyonce. Kumbaga si Beyonce yung fina-front nila ng ifina-front sa mga ganyan tuloy si Beyonce yung nababash. Ang hindi lang kasi iniisip nila Beyonce, dapat pinag-isipan talaga nila ng mabuti yung ginawa po nila na pagpapatulfo nga po kasi nagagamit din po sila ng mga taong nakapaligid po sa kanila, 'di ba? Kasi kumbaga okay na, 'di ba? Doon nga sa last vlog, okay na sila, nagkamayan na kasi nagkausap na, humingi na ng pasensya kung may nagawa man si Kalingap Edu, 'di ba? Pumunta na, okay na. Pero ginulo po kasi nung mga nasa paligid po nila, 'di ba? Kumbaga talagang nasulsulan ng nasulsulan. Siyempre ikaw ba naman kapitbahay mo, araw-arawin ka ba naman dun sa bahay? Talagang kung ano-ano yung mga sila yung nagpupush, 'di ba? Dapat kung talagang gigil na gigil sila na magpatulfo, dapat sinamahan nila itong si Beyonce sa tulfo. Hindi yung ang nandun lang sa harap si Beyonce at saka yung tatay. Ngayon sila tuloy yung nababash ng nababash. Tapos itong si Dr. Love safe. Kumbaga nababash man pero mas malala yung pangbabash dito kay Beyonce. Tapos itong si Red Zane at itong si Dr. Love medyo safe, medyo yung bash sa kanila. Samantalang sila yung sila yung nagpagulo, 'di ba? Na okay naman kahit na umayaw si Beyonce sa love team, kumaga Kalingap pa rin siya. Wala naman yun problema sa love team lang siya umalis, pero hindi siya aalis sana sa Kalingap kung hindi ipinush ng mga taong nakapaligid po sa kanya na magpatulfo, umalis sa Kalingap, 'di ba? Kumaga talagang siguro inaraw-araw na kausapin, lalo na sa magulang din po ni Beyonce.
'di ba? Sila yung may isa rin na pagkakamali kasi nakinig din sila sa mga taong nakapaligid po sa kanila. Kasi siyempre si Fiancé, 'di ba, sabi nga po niya gusto niyang manatili sa kalingap, 'di ba? Pero siyempre magulang po niya 'yon, susundin niya kung ano yung magiging desisyon po ng magulang niya. Kumbaga siyempre mas niya yung magulang niya Kumbaga kaya may din dito yung magulang po ni Fiancé, may kasalanan din, 'di ba? Kasi nag-usap na nga okay na, nagkapatawaran na, 'di ba? Kung may nagawa man si Kalingap Edu. At saka dapat nung pumunta na sila sa Tulfo, sinabi na kung ano ba talaga yung nangyari dun sa sasakyan, kung meron bang nangyari. Kasi dun naman sa sinabi naman ni Tatay Veran na kahit na walang nangyari, kumbaga nag-take advantage lang din si Kalingap Edu. 'Di ba? Dun sa interview pa nga lang ni Sir Garrett dito kay Fiancé, kung naging magjowa sila, umuo itong si Fiancé, pero biglang bawi lang po niya doon pa lang masasabi natin na talagang naging sila, 'di ba? Binawi lang yung pagkakasabi, kasi kung talagang hindi kayo naging kayo, dire-diretso yung sagot mo, wala kang kumbaga wala kang paligoy-ligoy, 'di ba? Kaso lang nagkaroon sila ng relasyon, 'di ba? Kaso lang yun nga, dahil doon sa mga taong nakapaligid sa kanila, kumbaga na brainwash po yung isip ni Fiancé. Kaso lang yun ang mali po nila 'di ba? Yung nakinig sila doon sa taong kunyaring concern, 'di ba? Kunyaring pinagtatanggol. Siyempre pinagtatanggol nila kunyari dahil may pakinabay, kumbaga napapakinabangan nila itong si Fiancé. Ngayon na nadamay din si Dr. Love dahil sa attention na rin siguro ni Fiancé, 'di ba? Na maging si Dr. Love hindi na siya pwedeng i-vlog, 'di ba? Kaya nagngangawa si Dr. Love na parang ang sinasabi ni Dr. Love sa live din po niya kumbaga mali-mali yung mga pinagsasabi po ni Fiancé. Kawawa din naman po dito si Fiancé, kaso lang dahil sa ginawa niya mas nabash po tuloy siya na rin naman po tayo kasi syempre kung hindi kasi dahil sa mga taong nakapaligid po sa kanila, hindi naman po magkakaganyan po At yan nga po mga kalingap, doon nga po sa live nga po ni Kalingap Rob, sabi nga po niya na siya na nga daw po yung sasagot kung meron pa pong kasunod kung ipagpapatuloy pa rin ba nila yung pagkakaso, yung pagpapatulfo. Kumbaga si Kalingap Rob na po yung sasagot, hindi na po si Kuya Val, dahil baka ma-high blood itong si Kuya Val. Kasi doon sa mga live minsan ni Kuya Val, sa mga video niya, talagang parang na rin si Kuya Val yung parang gigil na kumbaga talagang makikita natin dito kay Kuya Val. Kasi kumbaga syempre hindi sukat akalain sa tagal na tumulong ni Kuya Val, ilang years siyang tumulong, 'di ba? Ngayon lang may nagpatulfo sa kanya. At ang kumbaga nasaktan din po si Kuya Val kasi kumbaga talagang yung tumulong na nga po siya, tapos napatulfo pa kumbaga siya pa yung parang naging masama, 'di ba? Yun kasi ang parang kay Kuya Val na masakit din po sa kanya yung ginawa po ni Fiancé, maging yung magulang po niya na ipinapahiya din itong si Kuya Val nga po, na bakit kailangan pang ipagkalat yung about dun sa semento, 'di ba? Na ginamit naman dun sa bahay po nila hindi naman ginamit sa ibang bahay yung semento na yun. Doon nag-umpisa na yung sinabi ni Kuya Val na ipapabarangay kapag once na na nag-ulit pa itong si Nanay Hansel na mag-comment antay man yan or hindi. Pero dapat doon pa lang tumigil na sila na yun lang naman ang ni Kuya Val kumbaga yun lang naman yung parang warning niya na kung mag-comment pa si Nanay Hansel, ipapabarangay na, 'di ba? Di sana tumigil na lang sa pagko-comment, hindi yung pumunta pa ng Tulfo, 'di ba? Kumbaga ang nagpo-push kasi dito, yung nasa paligid po nila pinupush si Fiancé. Kung napansin nyo yung nakaraang vlog po na nakita natin si Fiancé na umiiyak kasi nga gusto nilang magpa-cyber pumunta sa cybercrime. Kumbaga umiiyak si Fiancé kasi ayaw niyang ituloy pero pinupush kasi siya ng pinupush nung mga taong nakapaligid sa kanya. Tapos ngayon nasan sila, 'di ba? Dapat ipinagtatanggol din po nila itong si Fiancé. Ngayon na ganyan na sobrang nababas si Fiancé,
'di ba? Doon sa dahil sa pagpapatulfo dapat lumabas sila, hindi yung hinahayaan lang nila na si fiancé lang yung sumalo ng sumalo ano sa mga bashing. Kung tutuusin dapat ang ibinabash po dito yung mga taong mga nasa paligid po niya ano, kasi sila yung nagpupush po ng nagpupush. Ang mali lang po kasi ni fiancé at ng pamilya po niya nakinig sila, 'di ba? Doon sa taong mga nagsusulsul, 'di ba? Ngayon sila tuloy yung napapag-usapan, 'di ba, na maging yung kamag-anak na rin po nila nagsasalita na rin, 'di ba? Na kumbaga bakit ginawa yung ganun na magpatulfo. Yun kasi ang masakit din po ano na hindi pinag-isipan mabuti ni fiancé, samantalang laging pinapaalalahanan siya ni Kalinga Prab, 'di ba? Kung ano man yung ano niya ano, yung kasi nung time na hindi na siya sumama sa ano sa Korea, kumbaga nakaramdam na si Kalinga Prab doon. Kaya inaano nga po ni Kalinga Prab nga po ano na pinapipili na po siya, 'di ba? Kung sa Kalingap ba siya, sa ano, kung makapag-isipan niyang mabuti kasi forever na 'yan na mapag-usapan, forever na 'yan na ano na once na gumawa ka ng maling desisyon ano, kumbaga hindi na 'yan mabubura, 'di ba? Pag kahit sabihin mong hihingi ka na ng sorry, magpakumbaba ka, nandun na ano, pero kumbaga nasaktan na rin ano yung mga taong nagmamahal din po ano sa Kalingap, 'di ba? Kumbaga yung mga taong nadismaya. Kasi isa talaga si fiancé po ano mga Kalingap sa Kalingap Angels, yung gustong-gusto po talaga natin, lalo na yung love team po ano na EDSI. Talagang isa yan po ano sa sinusubaybayan natin, kumbaga yung hinangaan natin, 'di ba? Kasi yung simula lalo na noon na halos ano no yung hindi siya makapagsalita, kumbaga yung nandun na no na yung natutuwa tayo na ano kahit na simpleng ano lang, pero parang ano no parang inaano nila na hindi ano sa kanila yung pagba-vlog sa kanila, yung kumbaga parang inaano nila na hindi kagustuhan, 'di ba? Samantalang una pa lang bago yan mag ano si Kalinga Prab ng love team, tinatanong ano yung magulang kung okay lang ba sa kanila, 'di ba? Kung ayaw sana nila na ma-love team ano, sana noon pa lang hindi na pumayag ano itong si fiancé, itong yung magulang po niya, 'di ba? At yan nga po ano mga Kalingap, kumbaga lahat naman tayo nagkakamali ano, nakakapag-desisyon po tayo ng kumbaga mali dahil nauunahan tayo ng galit ng kung ano man diyan, 'di ba? Lalo na kapag merong na nagsusulsol, kumbaga nakakapag-desisyon tayo ng hindi tama ano. Pero wala naman pong masama kung magpakumbaba, 'di ba? At kung talaga sabi nga ni Kalinga Prab, nasa sa kanila na kung ipagpatuloy pa rin nila yung ginawa po nilang ano no, yung pagdedemanda, 'di ba? Yung pagpapatulfo o mas pipiliin nila na magpakumbaba na lang, humingi ng pasensya, 'di ba? Kasi lahat naman po tayo nagkakamali, 'di ba? Lalo na kapag merong nagsusulsol, siyempre naguluhan yung isip, lalo na kung araw-arawin ka ba naman ano na ipupush ng ipupush, 'di ba? Kaya dapat ang ano dito talaga yung mababash yung mga taong nasa paligid po nila ano, lalo na dito kaya Red Zane, maging itong si Dr. Love nga po ano, kasi sila yung talagang gustong magpatulfo, maging yung sponsor, 'di ba? Sila yung gustong magpatulfo, tapos ang ifrinant nila si fiancé, di siya tuloy yung nababas, 'di ba? Gusto nilang magpatulfo, dapat ang humarap doon si Dr. Love at itong si Red Zane ano, hindi yung ginagamit nila si fiancé, tapos yung bata yung nababash po ng todo ano.